tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding krisis sa kalusugan ang kasalukuyang kinakaharap ng bansa sa Democratic Republic of Congo matapos opisyal na lumampas sa 1,000 ang kabuuang kaso ng Ebola. Sa gitna ng walang humpay na karahasan at malawakang paglikas ng mga mamamayan, lalong naging komplikado ang sitwasyon para sa mga health workers na sumusubok na pigilan ang pagkalat ng nakamamatay na virus na ito sa mga komunidad na labis na nangangailangan ng tulong. Ayon sa pinakahuling opisyal na ulat mula sa Ministry of Health ng DRC, umabot na sa eksaktong 1,003 ang bilangan ng mga kumpirmadong nahawaan, inaisamang fisa ng DTI o week, habang 254 naman ang naitalang nasawi mula nang ideklara ang outbreak noong ika-15 ng Mayo ngayong taon. Ang sentro ng epidemyang ito ay matatagpuan sa hilagang silangang lalawigan ng Ituri kung saan patuloy na dumarami ang mga biktima araw-araw. Ang kasalukuyang pagkalat ng sakit ay sanhi ng tinatawag na Bundibugyo strain ng Ebola. Ito ay isang pambihirang uri ng virus kung saan wala pang aprobadong bakuna o tiyak na medikal na lunas na magagamit sa ngayon. Dahil dito ay tinuturing ito na isa sa pinakamalalang tala ng epidemya sa kasaysayan ng bansa sa unang buwan pa lamang ng pag-usbong nito na nagdudulot ng matinding takot at pangamba sa mga eksperto sa buong mundo. Inamin naman ng mga lokal na opisyal ng kalusugan na marami sa mga kaso ng impeksyon ang malamang na hindi pa natutukoy o naitatala sa mga opisyal na ulat sa ngayon. Dahil sa matinding kakulangan sa mga pasilidad ng pagsusuri sa mga liblib na lugar, naniniwala sila na ang pinakamataas na dagsa o peak ng epidemya ay hindi pa nararating at posibleng maranasan pa sa mga susunod na linggo kung hindi ito agad maaagapan. Isa sa pinakamalaking hamon sa pagtugon sa krisis na ito ay ang napakabagal na contact tracing sa mga apektadong komunidad. Ayon sa ulat ng pamahalaan, nasa 55% lamang ng mga taong posibleng na-expose sa virus ang natutunton ng mga otoridad sa kasalukuyan. Ang malaking puwang na ito sa pagsubaybay ay nagiiwan ng malaking panganib na patuloy na kumalat ang nakamamatay na virus nang hindi nalalaman. Nagpahayag ng matinding pagkabahala si Dr. Jean Casella, ang Director General ng Africa Centers for Disease Control and Prevention ukol dito. Ayon sa kanya, upang epektibong makontrol ang ganitong uri ng epidemya, napakahalagang matukoy ang index case o ang pinakaunang pasyente na nagdala ng virus. Ngunit sa kasalukuyan, wala silang sapat na kumpiyansa kung kailan at paano ba talaga opisyal na nagsimula ang nakamamatay na outbreak na ito. Bukod sa kakulangang medikal, ang patuloy na karahasan sa rehiyon ang pangunahing umahadlang sa mabilis na pagpapadala ng tulong. Ang mga armadong pag-atake ay nagdudulot ng matinding takot at naglilimita sa kakayahan ng mga medical team na marating ang mga apektadong komunidad. Dahil dito, maraming pasyente ang nananatiling nakahiwalay at walang akses sa anumang uri ng pangangalagang pangkalusugan na maaari sanang magligtas sa kanila. Ang mga mararahas na pag-atake na isinasagawa ng Allied Democratic Forces, isang militanteng grupo na may kaugnayan sa ISIL, ay nagdulot ng matinding pinsala sa lalawigan ng Ituri. Maraming mga nayon ang tuluyan ng naputol ang komunikasyon at transportasyon sa labas, habang libu-libong pamilya ang napilitang tumakas para sa kanilang kaligtasan, dala lamang ang kaunting kagamitan patungo sa mga siksikang evacuation camps. Ang malawakang paglikas na ito ay nagresulta sa labis na pagsisikip sa mga displacement camps sa buong rehiyon ng bansa. Ang mga evacuation center na ito, na labis na kulang sa tamang sanitasyon, malinis na tubig at sapat na pagkain, ay nagiging perpektong lugar para sa mabilis na pagkalat ng mga nakakahawang sakit. Ang kawalan ng sapat na espasyo ay lalong nagpapahirap sa pagpapatupad ng mga pangunahing protokol sa kalusugan. Sa Kigonse Displacement Camp na matatagpuan malapit sa lungsod ng Bunia, higit sa 20,000 internally displaced persons ang kasalukuyang nakikisilong sa napakakitid na espasyo. Ang sitwasyon sa loob ng kampo ay inilalarawan ng mga humanitarian groups bilang isang malalang krisis kung saan ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng malinis na tubig, pagkain at gamot ay halos hindi na matugunan ng pamahalaan. Kamakailan lamang, nagulat ang mga opisyal ng kampo ng 10 hindi maipaliwanag na pagkamatay sa loob ng Kigonse sa nakalipas na linggo lamang. Bagaman wala pang kumpirmadong kaso ng Ebola sa loob mismo ng evacuation site,
Humihingi na ng agarang investigasyon ang mga lokal na leader upang matukoy kung ang mga pagkamatay na ito ay may direktang kaugnayan sa nakamamatay na virus o sa iba pang lumalalang sakit sa kampo. Ayon kay Charity Bansa, isang kilalang leader ng civil society sa Ituri, magiging isang malaking katastrofe kung ang isang epidemya ay tuluyang kumalat sa libu-libong tao na naninirahan sa kampo. Binigyang diin niya na ang napakahirap at mapanganib na kalagayan ng kanilang pamumuhay sa kasalukuyan ay magpapalala lamang sa epekto ng anumang uri ng nakakahawang sakit na posibleng makapasok sa kanilang komunidad sa mga susunod na araw. Ang bundibugyo strain ng Ebola ay unang natuklasan noong taong 2007 sa bansa ng Uganda. Kumpara sa mas kilalang Zaire strain, ang bersyong ito ay mas bihira ngunit may mataas pa ring mortality rate na nagdudulot ng mabilis na kamatayan. Ang kawalan ng mga lisensyadong therapeutic treatments ay nangangahulugan na ang mga doktor ay maaari lamang magbigay ng supportive care tulad ng rehydration sa mga pasyente. Ang mahinang sistema ng kalusugan sa Democratic Republic of Congo ay lalo pang pinahina ng mga dekada ng tunggalian at kahirapan sa rehiyon. Maraming mga lokal na ospital ang walang sapat na personal protective equipment o PPE para sa kanilang mga staff at kulang din sa mga isolation ward. Ito ay naglalagay sa mga lokal na healthcare workers sa napakalaking panganib ng direktang impeksyon habang naglilingkod sa mga may sakit. Ang mga kababaihan at mga bata ang pinakaapektado sa nagpapatuloy na krisis na ito sa kalusugan. Sila ang madalas na nag-aalaga sa mga may sakit sa pamilya, kaya naman mas mataas ang kanilang tsansa na mahawaan ng virus. Bukod dito, ang malnutrisyon sa mga displacement camps ay nagpapahina sa resistensya ng mga bata na gumagawa sa kanila na mas madaling kapitan ng mga malulubhang sakit tulad ng Ebola at iba pang impeksyon. Upang tugunan ng lumalalang sitwasyon, ang World Health Organization at ang Africa CDC ay nakikipagtulungan na sa pamahalaan ng DRC upang magpadala ng karagdagang tulong medikal at mga eksperto sa rehiyon. Gayunpaman, ang patuloy na banta ng karahasan ay naglilimita sa kanilang operasyon at marami sa mga tauhan ang nangangailangan pa ng proteksyon mula sa mga peacekeeping forces upang makapagtrabaho ng ligtas. Ang silangang bahagi ng DRC ay matagal nang nakakaranas ng kawalang katatagan dahil sa presensya ng iba't ibang armadong grupo na nag-aagawan sa mga likas na yaman ng bansa. Ang geopolitical na sitwasyong ito ay lumilikha ng isang kapaligiran kung saan ang pagpapatupad ng mga pampublikong patakaran sa kalusugan ay halos imposible na nagpapahaba sa buhay ng mga nakamamatay na epidemya at nagpapahirap sa mga mamamayan. Ang mga humanitarian aid agencies ay nananawagan din para sa ligtas na koridor upang maihatid ang mga kinakailangang supply sa mga apektadong lugar. Kung walang tigil putukan o kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng mga naglalaban ng panig, ang tulong na pagkain, malinis na tubig, at mga medikal na supply ay patuloy na maaantala na magdudulot ng mas marami pang maiiwasang kamatayan sa mga evacuation camps sa rehiyon. May matinding pangamba rin na ang virus ay maaring tumawid sa mga kalapit na bansa tulad ng Uganda, Rwanda at South Sudan dahil sa madalas na paggalaw ng mga refugees sa mga hangganan. Ang mga bansang ito ay nagtaas na ng kanilang alert level at nagpapatupad ng mas mahigpit na screening sa mga border checkpoint upang maiwasan ang posibleng regional na pagkalat ng nakamamatay na epidemya sa buong kontinente ng Aprika. Ang krisis sa Ebola sa Democratic Republic of Congo ay hindi lamang isang lokal na issue, kundi isang pandaigdigang hamon na nangangailangan ng agarang atensyon at suporta mula sa buong mundo. Habang patuloy na lumalaban ang mga mamamayan ng DRC para sa kanilang kaligtasan, ang koordinadong aksyon ng komunidad ng daigdig ang magiging pinakasusi upang tuluyang mawakasan ang ganitong uri ng trahedya sa lalong madaling panahon.